So ayan guys, so ganito yung pagja-jump start ng battery. Tinanggal ko yung board. Tapos positive and negative line. Galing yan dito sa power supply. So paano mo naman malalaman no kung sira na yung battery? Pagkabit ng alligator clip dito, tapos nag 0-0 yan, ibig sabihin short. So wag mo nang itatuloy kasi possible mag-iinit yung battery at saka masusunog. So ito, nagkakarga na siya sa ngayon, nasa 15.97 volts, 2.5 amps. Yan. So naantay ko na lang na umabot siya ng 15.2. Tapos gagamitan ko siya ng charger niya talaga. Kasi mas maganda yung karga ng charger talaga. At saka dumaan sa BMS yung charging kasi balance talaga yung lahat. So ito yung board niya. Ayan. So ito may BMS to o battery management system kung tawagin. Ito yung nagmamanage sa charging para balance lahat ng apat na cell. Kasi apat na cell to guys. Yan. 15.2 volts or something. Hindi ko alam kung kada cell ilang volts yan. Pero i-divide nyo na lang yung 15 volts into 4. So siguro mga 3 volts kada isa. Yan. So malapit na. 16.0. Pagdating sa tester na sa mga 15 point something lang yan. Ayan. Ayan. So ito na guys, i-modify ko yung battery guys na. Kasi kung nakikita nyo, yung isa ito, yung nasa bandang kaliwa, lumulobo na. Tapos itong tatlo okay pa. Tapos dito naman sa kabila, ito, lumulobo na rin siya ito. So ang gagawin natin is tatanggalin natin ang isa nito. Tapos ipapalit natin yung isa dito sa kabila. So maglilipat tayo ng cell kasi ito kinuha ko na yung board nito kasi lumulobo na. At saka ito na yung last yung ginagawa ko ngayon kasi yung tatlo okay na. Ito na lang. So ililipat ko itong okay pa dito sa kabila. Para magamit pa natin itong isa, mabuo pa natin to. So ayan guys, antayin nyo lang guys ha. So may mga adhesive yan guys no, so tanggalin natin sa pamamagitan ng pwede yung alcohol na 99% or thinner or itong lighter fluid. Yan. So lagyan nyo lang dyan, tapos antayin nyo na mababad siya. Tapos dahan-dahanin niyo yung pag tanggal sa kanya kasi bawal to matusok guys kasi pag once na natusok ito pwede yung magliyab. So ingatan niyo guys na wag matusok itong baterya kasi pwede yung masunog. Ayan, so natanggal ko na yung isa. Ang gagawin naman natin is hihinangin to natin yung nandito yung terminal niya para matanggal siya dito sa board. Guys, so natanggal ko na yun. So buti hindi siya naka-spot weld doon sa board. Kaya madali lang siyang tanggalin at saka madali lang ikabit. Ayan. So goods pa tong isa, tapos may dalawa pa tayo reserva. Just in case na may lumubog battery ulit, tanggalin natin to. Tapos ilagay natin doon sa ibang battery. Ayan. Yan, so be mindful po sa polarity no. Pag nagkakabit kayo ng battery baka mag-short yung mga terminal. Sa ganitong case, may palatandaan yung baterya, yung may dilaw, yung dito sa kaliwa, at saka yung wala dito sa loob. Same sa kabila, ganun din. So, ito yung damage na battery, lumobo na lahat. Itong isa, ikakabit natin yung isa dyan. So, yung may print sa labas, nakikita nyo yung print, sa labas yun sa banda. Na-remove ko na yung lumobo na battery. So, ang position niya is yung dilaw sa labas, yung puti sa loob. Negative at saka positive. And successful na i-transfer ko yung lumobo na
natanggal ko yung lumobo na battery. So magagamit pa natin ito. I-jumpstart ko muna para ma-activate ulit yung battery. And guys, no, so after 48 years napagana natin yung Isaga. Hindi ko inasahan na may sira pala dito, may sira yung isang cell dito sa gitna. So ang ginawa ko, tinanggal ko pa lahat. Tapos nagamit ko talaga lahat yung battery, guys. Ayan. So sira na talaga to. Lobo na lahat, at saka yung isa na tinanggal ko nagdi-drain. Hindi ko rin alam kung bakit. Baka kasi yun na talaga yung sira niya nung una pa lang. So ayan, nagkakarga na. So after nito, ilagay natin yung board niya, ito. Tapos yun, finish na. So na-save natin yung 4 sa 6 na battery, na-save natin yung 4, yung 2 dispose na talaga, no, defective na. So sakto lang, may 4 tayong baterya. Pagkatapos nito, ayusin natin yung remote. Yan, so goods.